Huwag kang mag-alala, hindi pababayaan sa Maria Shelter ang nanay mo. Marahang tinapik-tapik ni Aling Sol ang kamay ni Christina. Sakay sila ng isang ferry patungong Palawan. Hindi ba niya nais na maiwan ang kanyang ina sa Iloilo, kailangan niyang umalis para may maipantustos siya sa gamot at iba pang pangangailangan nito. Pagkakataon na rin niya upang kahit papano makaipon at kung pala rin magkaroon ng sariling bahay. Nang gabing marinig niya ang kanyang tatay Delio at ang isa pang lalaki na pinag-uusapan ng pagbenta o pagbugaw sa kanya ay hindi na siya nagpaabot pa ng umaga. Dali-dali siyang nagtungo kay Aling Concha upang hingin ng tulong nito. Sa kabutihang palad, buong puso naman siya nitong tinulungan. Tinawagan nito ang kapatid na si Sol upang sunduin ang mag-ina. Nanatili sila sa bahay ni Sol sa Jaro ng 2 araw upang ihanap ng pansamantalang shelter ang nanay ni Christina. Ang Maria Shelter sa city proper ang napagdalhan nila sa ina. Isa yon sa non-government institution na kumakalinga sa mga kababaihan na inabuso o inabandona. Malayo man si Christina sa kanyang nanay, panatag ng loob niya dalula na ito sa poder ng kanyang ama-amahan. Hiling niya lamang wag na sana silang hanapin pa ni Delio. Salamat po, Aling Sol. Ang laki po ng naitulong ninyo ni Aling Concha sa amin ni nanay. Huwag mong alalahanin yon. Ang mahalaga na sa maayos ng kalagayan kay ni Lorna. Magugustuhan mo sa Palawan, iha. Pihado tataba ka doon. Nakangiting sabi nito. Marami nga po akong naririnig tungkol sa Palawan. Resort po bang pupuntahan natin ng gaya sa mga magazines? Bakas ang tuwa at pagkasabik sa tinig ni Christina. Nagmistula siyang bata na ipapasyal. Hindi naman, pero malapit lang ang resort doon sa bahay bakasyonan ng mga Montreal. Kapit-bahay lang halos. Talaga po? Ibig sabihin may dagat po doon. Napataas ang boses niya kung kaya't napalingon ng ibang pasahero ng ferry sa kanila. Nahihiyang napayuko na lamang si Christina upang itago ang pamumula ng mukha. Natatawing tinapik-tapik naman muli ni Sol ang braso niya. Kung mahilig ka sa dagat, baka panawaan mo doon. Literal na dagat ang tanawin doon. Halos 1 araw sila sa laot bago nakarating sa Puerto Princesa. Subalit ang 24 oras o humigit pang biyahe ay hindi alintana ni Christina dahil yon ang unang beses na nakasakay siya sa isang ferry at nakabiyahe ng ganon katagal. Sa 27 taon ng buhay niya, kahit swimming pool hindi siya narating o nakalabas man lamang ng Iloilo. Pagdating nila sa daungan, mayroon ng isang matandang lalaki ang naghihintay upang sunduin sila Christina. Nagpakilala ito bilang Tata Damian, on-call driver ng mga Montreal sa Puerto Princesa. Sa pagod ni Christina, nakatulog siya sa durasyon ng biyahe nila. Nagising na lamang siya nang marahan siyang yugugin ni Sol. Narito na tayo, iha. Kinusot-kusot niya ang mga mata bago tumingin sa labas na nakabukas na pintuan ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Christina, tsaka siya bumaba upang ilibot ang paningin sa paligid. Dinig niya ang hampas ng alon sa dalampasigan at langhap na langhap niya ang amoy ng tubig dagat. Hindi niya gaanong tanaw ang dagat pero sa tuwing tumatama ang alon sa dalampasigan, animo yon mga kristal na kumikislap sa liwanag ng mga poste ng ilaw at ng buwan. Marami ka pang pagkakataon upang masdan ang tanawin bukas. Tayo na sa loob at nang makakain tayo ng hapunan. Marahang inakay ni Sol si Christina na hindi maiwanan ng tingin ang paligid niya. Malamlam ang liwanag sa paligid ng bahay. Meron yung gate na gawa sa tabla, subalit ang harapan ng bahay buhangin pa rin. Bago makarating sa main door, isang porch naman na gawa rin sa malalapad na tabla na may isang dangkalang iniangat mula sa buhangin. 2 palapag ang bahay at para kay Christina, hindi na yun isang simpleng bahay bakasyonan lang. Sa gaya niyang salat ay kinokonsidera niya na iyong mansyon. Halika, sumunod ka sa akin. Sinanyasan ni Sol si Christina na sundan siya. Mula sa sala, naiilan lamang na gamit ang naroon. Nagtungo si Sol sa likuran kung saan naroon ang kusina. Open kitchen yon at sa tapat noon, ang pasilyo patungo servant's quarter. Ito ang magiging silid mo, Christina? Niluwagan ni Sol ang pintuan. Nang pumasok siya, naroon na sa loob ang gamit niya na dinala ni Tata Damian. Napangiti siya dahil maaliwalas ang silid.
May dalawang single bed. May balantsahan sa sulok at clothing rods. Meron ding 24 inches na TV. May sarili kang banyo dito. Magkakaroon ka lang ng kasama dito kapag may mga okasyon. Kayo po, Aling Sol. Hindi ba sinabi ni Conchita sa'yo na sa main house ako namamalagi? Tukoy nito kay Aling Conchita. Nang maalala ni Christina na nabanggit nga ayon ni Aling Conchita sa kanya, ay malungkot siyang tumayo. Huwag kang malungkot, tatawagan kita dito. Yung telepono na yon. Tinuro nito ang aparato sa tabi ng telebisyon. Kapag tumatawag ang pamilya o hindi naman kaya mga kaibigan, konektado sa trabaho ni Gibson, ikaw ang unang sasagot. Iisang linya ng lahat ng telepono dito sa bahay. Sino po si Gibson? Siya po bang pagsisilbihan ko? Oo, pero bukas mo na siya makikita. Sa mga oras na to, pihadong tulog na yon. O siya, halika na sa kusina at nang makapaghapunan. Nag-order ng pagkain si Gibson dyan sa restaurant malapit sa resort, kaya masarap ang pagkain. Kumakain ka naman ng seafood, sane? Sunod-sunod ang tango ni Christina. Minsan niya lang natikman ang seafood paella na labis ang nagustuhan. Mabuti, dahil madalas na bang dagat ang nais kainin ni Gibson. Kalaliman ng gabi nang makarinig si Christina ng pagkabasag mula sa itaas ng bahay. Kinabahan siya dahil baka may magnanakaw. Mabilis siyang bumangon at nakiramdam. Nang muli siyang makarinig ng nabasag, halos mapatalon pa siya sa pagkakaupo sa lakas niyon. Lumakas ang kalubog ng puso niya. Tatayo na sana siya nang pigilan ni Sol o miling to sa kanya. Pabayaan mo na, Iha. Huwag kang matakot dahil ganun lang yon. Tanging sabi ni Sol sa nagtatakang si Christina. Magtatanong sana siya kung anong ingay sa itaas at baka kailangan ng tulong nila. Pero bago pa siya lumabas sa labi niya, ang nais ay naunahan na siya nito ng sabihan na muli nang matulog. Dahil sa nangyaring insidente, halos hindi nakatulog si Sol. Si Sol naman mahimbing. Nang tingalain niyang wall clock sa taas ng pinto, mag-aalas 7 na ng umaga. Sa halip na gisingin si Sol, nagdesisyon na lamang siyang bumangon, maghilamos at mag-toothbrush niya. Kumpara sa barong-barong na bahay ni Delio, di hamak na mas komportable at nakakahinga na malawag si Christina sa bagong tinutuluyan. Matapos mag-ayos ng sarili, lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina upang magluto na lamang ng agahan. Dahil hindi pa niya alam kung anong dapat naihanda sa kanyang amo, basic breakfast na lang ang sinimulan niya. Nakasentro ang atensyon niya sa nilulutong itlog nang mula sa kanyang likuran ang dumagundong na boses ng isang lalaki. Who the hell are you? Asik nito. Sa gulat ni Christina, nabitawan niya ang spatula dahilan upang malaglag yon. Mabilis siyang yumuko upang pulutin ang nalaglag na gamit nang tumama naman ang noo niya sa handle ng oven sa kanyang pagyuko. Aray! Daing niya habang sapo ang noo. Are you dumb? Angil ng lalaki habang mabilis sumakbang patungo sa kanya. Hinablot nito ang mga kamay niyang nakasapo sa kanyang noo. Pakiramdam ni Christina kumawala ang lahat ng hangin sa baga niya nang paghiwalayan ng lalaki ang kanyang mga kamay upang mabistahan ang kanyang mukha. Ito na yata ang pinakamagandang lalaki na nasilayan ng kanyang mga mata. O dahil mas madalas lamang siya sa beer house noon, kaya mga maton at mga lasinggero lang ang nakikita niya. Ang makapal na kilay at pilik mata na binagaya ng kulay tsokolate nitong mata, ang unang humikop sa kaluluwa niya na nilisan yata ang katawang lupa niya. Alon-alon na may kahabaang buhok na bahagyang mamamawis-mawis pa. May kanipisan ng labi na mas mapula pa yata sa kanya at ang ilong nito na nakakahiyang itabi sa ilong niya sa tangos. Are you listening? Iritadong sabi nito na nagpabalik sa katinoan niya, lalo nang bahagyang petikin nito ang noon niya na tumama sa handle ng oven sa kalan. Ano po? Nahihiyang tanong ni Christina. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito dahil tila siya na hipnotismo ng ilang minuto. Naiiling na tinilikuran siya at dumiretso sa refrigerator. Nang bumalik to sa harapan niya, basta na lang nito ay dinuldol ang ice pack sa kanyang noo. Napaurong siya pero bago pa tumama ang likod niya sa kalan, muli na siya nitong nahila at saka nito yon pinatay. Next time, be more cautious. Huwag kang aang-anga. Sermon nito kay Christina na nagpaawang sa bibig niya. Inawakan siya nito sa ulo at giniya na parang bata sa isang stool at pinaupo. Nag-iwas siya ng tingin ng pakatitigan nito ang mukha niya. Did you hit your entire face? Ha? Maang na tanong ni Christina.
Nakakaintindi naman siya ng English pero nahihirapan siyang unawaan ang sinasabi nito dahil bukod sa mabilis tong magsalita, nadidistract din siya sa tiim ng titig ng mata nito sa kanya na para bang binabasa ang buong pagkatao niya. Christina! Diyos mio kang bata ka! Humahangos na lapit ni Sol kaya sabay na napatingin dito ang dalawa. Nana Sol! Buong giliw na hinalikan ng lalaki si Sol sa tuktok ng ulo bago mahigpit na niyakap. I miss you. You're still huggable. Hay nako. Bata ka, wag mo na akong bulahin at matagal na akong bilog. At ikaw, Christina, na paano ka naman? Hindi pa nga magaling ang mukha mo, sinundan mo na. Abay, sisirain mo ba yung mukha mo? Baling ni Sol kay Christina na kulang na lang isabasabang mukha sa ice pack. So, magkasama kayo, Nana? Siya si Christina, ang mag-aasikaso dito. Hindi ba't nagpapahanap ka na mag-aalaga sa'yo? What am I? A baby? So her name is Christina. Binasa nito ang labi na tila ba nilalasahan ng pangalan doon. I am Gibson. Nakangising pakilala niya. Aling Sol. Tawag pansin ni Christina kay Sol habang nag-aayos na muli ito upang bumalik sa Maynila. 3 araw na mula na makarating si Christina sa Puerto Princesa. Naturuan na rin siya ni Sol ng mga dapat at hindi dapat gawin. Ang buong akala niya bata ang aalagaan niya. Sa 3 araw na yon, isang beses lamang niya nakita si Gibson. Yon ay ang unang umaga niya sa beach house at hindi na nasundan pa. Oh, wag mong sabihin na gusto mo na rin bumalik sa Maynila. Natatawang biro nito habang tila batang nagpapaawa si Christina dito. Ako lamang po kasi dito eh. Lumabas na bas ka. Hindi ba't nilibot na kita sa mga pwede mong pasyalan dito kapag wala kang ginagawa? O hindi naman kaya kapag day off mo, di ka naman inihigpitan ni Gibson basta't wag kang masyadong lalayo nang di niya alam. Tumango si Christina na kahit wala naman siyang lakas ng loob mamasyal ng nag-iisa. Matapos mag-ayos ng mga gamit, isang bitbit lang naman, si Christina nagpresentang magbuhat noon hanggang garahe ng sasakyan na nasa labas ng beach house. Mag-iingat po kayo, bilin niya at saka yumakap kay Sol. Hayaan mo at kapag nakauwi ako sa Iloilo, pupuntahan ko ang nanay mo. Salamat po, Aling Sol. Paano, maiwan na kita dito ha? Kapag may problema ka, tawagan mo na lang ako. Bilin nito at saka muling yumakap kay Christina bago tuluyang sumakay. Di siya umalis hanggang tuluyan ang maglaho sa kanyang paningin ang sasakyan. Christina! Gulat na nilingon niya ang tumawag. Si Gibson yun na nakatayo sa bungad ng gate. Mukhang kararating lang nito kaya mabilis siyang lumapit. Nakaalis na ba si Nana? Tanong ni Gibson na makalapit si Christina. Opo, siguro wala pa pong 15 minuto. Then what are you standing there? Pumasok ka na sana. Kurot noong anito. Hindi na sana niya papansinin ang dalaga at hahayaan na lang muna sa labas subalit natawag ang atensyonan sa grupo ng foreigners na balak lapitan si Christina kaya niya ito tinawag. Pasensya na po. Lalong nagsalubong ang kilay niya sa naging sagot nito. Pakiramdam niya tumatanda siya ng doble kapag si Christina ang kausap. Huwag kang patambay-tambay dito sa labas na mag-isa. Let's get inside and please prepare the breakfast. Kahit kasi lumang t-shirt at jogging pants ang suot nito, makatawag pansin ang ganda nito, lalo na at salat sa kahit anong kolorete sa mukha. She looks so innocent and naive, and clumsy, sa isip ay dagdag niya. Nauna siyang pumasok sa loob. Sumunod naman sa kanya ang dalaga at isinara ang gate. Dumiretso sa kusina si Christina upang initin ang niluto niyang agahan. Samantalang dumiretso naman sa kwarto niya si Gibson upang magpalit ng damit. Nang makababa na siya, nakaayos na ang mesa. Nilibot niya ang paningin sa paligid, ngunit ni Christina hindi niya makita kung kaya tinawag niya ito. May kailangan ka pa ba, sir? May nais ka pang kainin? Alalang tanong niya. Nangangamba na baka hindi nito nagustuhan ang iniluto niya. What are you saying? You actually cooked a lot. Have you had your breakfast? Ano? Pagkatapos mo na lang po. Alanganing sagot niya. Ikuha mo ako ng isa pang plato at kubyertos. Utos ito sa kanya. May diin yon kaya agad siyang kumilos upang sundin yon. Nang maibigay niyang ekstrang plato at kubyertos dito, nilapag nito yon sa tapat niya. Sit down and join me, utos nito. Pero sir, Christina, Nana and Sol, I eat together. Breakfast, even lunch. It's nothing unusual. Matamang minasdan ni Gibson si Christina na marahang hinilang upuan at tila makinang hindi nalasingan kundi kumilos.
Sa baba ito nakatingin kaya halos lumuko siya at ipaling ang ulo upang mabistahan ang mukha nito. Go on, make yourself comfortable. Na makaupo si Christina, saka pa lamang nagsali ng pagkain sa kanyang pinggan si Gibson. Nilapit niya ang mga pagkain sa dalaga, saka pa lamang ito kumilos. So, Christina, tell me something about yourself. Pagbabukas ni Gibson ng topic matapos sumubo. Nabitin sa pagnguyang dalaga at mula sa pagkakayo ko, sinilip siya. Ako po? Well, unless you're not Christina. Pinamulahan si Christina na lalo pang nanliit sa kinaupuan. Di niya matagalan ang bawat titig ng kaharap niya at lalong di siya makatagal sa pagtingin nito. Para siyang hinihigop ng mga mata nito at sinasailalim sa isang hipnotismo. Nakakalunod ang presensya nito para sa kanya. Kamag-anak mo ba si Nana? Hindi po. Kalapat bahay lang namin ang kapatid ni Aling Sol, si Aling Concha. Siya po ang nagsabi sa akin na naghahanap ng caretaker si Aling Sol. Kataon naman po na kailangan ko ng trabaho. I see. What's your full name though? Tell me anything, basic information perhaps? Since wala ka namang biodata at direct hire ka. Napatitig si Christina dito nang salina nito ng orange juice ang baso, pero hindi nito yon ininom. Bagkos iniabot sa kanya. Nanginginig ang kamay na inabot niyon at nang bahagyang magdikit ang mga daliri nila, halos mabitiwan niya ang baso kung di lamang naging magap si Gibson na saluhin iyon. Relax, I don't bite, natatawa nitong sabi. Kinakabahan po kasi ako eh. Bakit naman? Takang tanong niya. Bagamat kahit hindi nito sabihin yon ay halata naman. Kaya nga sinisikap niyang hulihin ang loob nito kahit papano. Baka kasi walang ano-ano, kumaripas ito ng takbo. Nakakatakot ka po kasi eh. Nanlaki ang mga mata ni Christina matapos na iyong sabihin. Nais niyang pukpukin ang sariling ulo sa lumalabas sa bibig niya bago pa niya yun mapag-isipan. Mukha ba ako nakakatakot? Nabibiglang tanong naman ni Gibson. Unang beses yon na may nagsabi sa kanya na nakakatakot siya and it's something refreshing to his dull life. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, sir. Natatarantang paliwanag ng dalaga. I think I have an idea of what you're talking about. Nakangiting sabi ni Gibson na muntik na naman ikatulala ni Christina. Kapag komportable ka na, saka mo na lang sabihin ng background mo. Finish your breakfast. I'm just upstairs if you need anything. Paalam nito sa kanya. Tumango siya at sinundan ito ng tingin. Ngayong malapit na malapit si Gibson sa kanya, doon niya napansin ang bahagyang pag-ika nito sa paglakad. Hindi yun mapapansin kung di totoo sa mga binti nito ang mga mata. Napilay kaya siya? Tanong ni Christina sa isip. Napangiti siya na maiwan na siyang mag-isa sa mesa. Mabait naman palang amo niya. Taliwas sa bukas ng mukha nito na parang laging may kaaway. Pansin niya ang maliliit na guhit sa sulok ng mata nito kapag gumingiti o natatawa. Nawawala ang mabigat na aura nito na para bang isang makulimlim na panahon na nagbabadya ng isang bagyo. Umayos ka, Christina. Hindi ka narito para lumandi. Okay? Narito ka dahil kailangan ng nanay mo ng gamot. Kailangan mo ng pera, ng trabaho. Kapag nalaman niya na may umuusbong na kakirihan dyan sa katawan mo, natitiyak kong babalik ka sa kangkungan. Kastigo ng matinong bahagi ng isip ni Christina. Bumuntong hininga siya, tinuhog ang hotdog at saka yon kinagat. Para namang matatapunan niya ng pansin ang isang hamak na atsay na kagaya ko. Maghapong di lumalabas ng kwarto si Gibson at kahit nang katukay ni Christina ang pinto nito para sa hapunan, hindi ito lumabas. Dala ang tray ng pagkain, muli niya itong kinatok nang pumatak ng 10:00 ng gabi, subalit kagaya nung una bigo siya. Sir Gibson, dala ko na po ang hapunan mo. Di ka kumain ng tanghalian, baka po magka-ulcer ka niyan. Hinintay niya na sumagot ito, subalit nanatiling tahimik lamang ang loob ng silid. Iiwanan ko na lang dito sa gilid ng pinto ang tray ng pagkain. Nang wala siyang makuhang sagot, susukot-sukot na bumaba na ang dalaga. Matapos niyang linisin ang kusina at masigurong maayos ang sala, nagtungo na lamang siya sa kanyang kwarto upang manood ng TV, hanggang sa hindi niya namalayan, nakatulugan niya yon. Bumalikwas ng bangon si Christina na makarinig ng pagkabasag mula sa itaas. Inoff niya ang TV, tumayo at nakiramdam. Di nagtagal muli siyang nakarinig ng nabasag. Sa pagkakataong yon mas malakas. Tila ba hindi na lamang iyon isang baso. Sumikdo ang dibdib niya sa kaba.
Ang bili ni Sol wag na lamang niyang papansinin kapag muli siyang nakarinig ng nabasag sa ikalawang palapag. Subalit mas matimbang ang pangamba at pag-aalala niya. Mabilis niyang binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto at halos takbuhin ang hagdan patungo sa itaas. Naroon pa rin ang tray ng pagkain, hindi man lang nagalaw. Kakatok na sana si Christina nang makarinig siya ng ungol at tila nahihirapan, kaya lalo siyang kinabahan. Gibson, ayos ka lang ba? Kinatok niya ang pintuan. Isa, dalawa, sunod-sunod, pero walang naging sagot. Kung maririnig lamang ang kalabog ng puso niya, maaari na yung sound effect sa isang horror movie. Muli niya sanang kakatukin ng pintuan nang makarinig siya ng tila paghawi sa mga nabasag na kung anuman sa loob ng silid. Makaraan ay ang muling ungol doon. Walang pag-aatubili. Pinihit ni Christina ang seradura ng pinto at gayon na lamang nang makita niyang hilakbot na nakandusay sa sahig na puro basag sa salamin si Gibson. Sir Gibson! Puno ng takot na lilipitan niya ito, hinawi ang mga salamin gamit ang unan. Subalit, lalo siyang nagimbal na makita, pipis ang isang binti ng suot na pajama nito.